Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung commuter train, parang meron naman siya nung mga basic lang din na kailangan mo. Ngayon is 14 degrees Celsius. Yeah, hello! So guys, hindi na kami nakapag-video ng arrival namin sa Taoyuan Airport because isang batalyon yung mga dumarating, as in bata-batalyon, hindi lang isa, bata-batalyon, batch by batch dumarating, group by group dumarating yung mga tourist. So ang dami talaga, so medyo chaotic yung arrival area. Pero after namin mag-claim ng luggage or ng package is nag-withdraw kami ni Trina ng NTD. So nag-withdraw kami sa Bank of Taiwan doon sa ATM. Kunyari, paglabas yun ng baggage area, dun sa may kanan na side, andoon yung what do you call this? Yung Bank of Taiwan na ATM. So I used yung GCash Visa card ko. Pero just a reminder, if ever you're going to use it as well, pin na hihingin doon is yung 6-digit pin ninyo, hindi yung MPIN pa nag-login kayo sa GCash app. Kasi maraming nahirapan kanina mag-withdraw, included na ako doon, kasi ang in-enter ko is yung MPIN. So basta 6-digit yung PIN na gagawin nyo, kasi hindi sasabihin sa inyo ng machine na mali yung PIN na na-enter nyo. So it will allow you to perform yung transaction na gusto ninyo. So ikaw, iisipin mo, ay tama yung PIN, diba? Pero pagdating doon sa final step, which is yung pag-release ng cash, hindi niya i-release kasi nga mali yung PIN. So dalawang beses ko siyang ginawa. Tapos I asked si Trina kung ano yung, kasi parang feeling ko yung PIN nga yung problema. So I asked Trina kung ano yung PIN na in-enter niya, yung 6-digit ba niya or yung 4. So she confirmed na yung 6-digit. So nung tinry ko the third time using yung 6-digit PIN ko, doon successful yung withdrawal. And then after that, kinlaim na namin yung ticket na we booked through Klook. Flash ko na lang para yung ticket na yun is para lang dito sa ano yun, makapunta lang kami sa Taipei main station from yung Taoyuan Airport. So fortunately, pagbaba namin dun sa platform 1 is may express line. Yung express line is hindi na siya dadaan sa bawat station. Meron lang siyang main stop. So tatlo yung main stops, pangatlo na yung Taipei main station. So hindi siya dadaan. So parang it will save you time kasi hindi na kailangan daanan yung bawat station, di ba? Which is a good thing. So tatlong station. Andito na kami ngayon papunta sa pangalawang station. So after this is yung Taipei main station na. So yung itsura ng ticket namin is para siyang purple, na hindi siya, parang purple token siya. So nasa sa'yo, dala mo yun sa'yo, Trina. Pakita namin sa inyo kung ano itsura ng ticket para nung token. This one. So ayan yung token na ibibigay sa inyo kapag nag-book kayo sa Klook. So one way lang yung binook namin kasi ang exit namin is hindi sa Taipei. Surprise! So pero yun lang guys, nakamas pala kami kasi ang daming ang tao. So medyo uso-uso yung yung mga umuubo-ubo kanina. So ngayon, nandito na kami, nakamask kami. Syempre, for protection. But anyway guys, update namin kayo kapag nasa Taipei main station na kami. See you! So ito nga pala guys, yung binook namin na 72-hour pass sa Metro Taipei. Ang presyo niya is 677 each. So dalawa kasi kami. So 677 each ito. So tawag ito, kasama ito yung
metro o yung MRT line pero hindi kasama yung Metro Taoyuan or yung airport line nila. So, pwede nyo siyang i-claim dito sa ayan, sa kiosk na yan. Malapit lang siya sa M7 and yung mga turnstile. Ayan. So, ang sabi kanina nung staff doon sa kiosk is magsa-start yung 72 hours doon sa time na itatap mo siya for the first time. Pero dahil 72 hours, so technically 3 days, 'di ba? So it will end doon sa mag-i-end ba siya doon sa ika 72nd hour or end ng third day? Ika 72nd out. Sinabi? Yes. Ayun, sabi, mag-i-end daw siya sa ika 72nd na hour. So kung itatap nyo siya ngayong 2 p.m. kasi 2 p.m. na ngayon, so meron kang until 1:59 ng ano ngayon? Tuesday, Wednesday, Thursday, tama? Thursday ng 1:59 p.m. So yun lang. So after natin makuha yung 72-hour pass, babalik na tayo sa hindi ba? Maghahanap pala tayo ng kapihan. Kasi kami ay inaantok na. At higit sa lahat, napakaginaw. Oo, ang ginaw guys. February kasi ngayon. So sobrang ginaw. Dahil dyan, mag-ice cream tayo. In fairness sa train station nila, no, talagang ano siya. Although this is kasi the main station, kaya sobrang dami din na tao dito. And madami mga shops. May cafe, may 7-Eleven, may Family Mart. Mayroong underground mall. Yeah, underground mall, dyan ba yung daan. Eto to, may cafe. So, dito muna tayo guys. Magkakapinan tayo dahil sobrang lamig sa labas. It's shiny. Ay, nice. Ang ganda nung kapihan dito. Guys, andito kami ngayon sa Taipei Main Station at nagkakape kami dito sa San Formosan Specialty Coffee after namin kunin yung 72-hour pass kasi it's too early to check in. So we decided na magkape na lang muna dahil sobrang antok na rin naman kami talaga. Pero medyo pricey. So 170 NTD yung isang ganito kalaki na I think cafe latte. Oo. So, pero ang kitong latte art, ilalagay ko yung mga picture dito later. Pero, ayun, pricey. Ano, ganun talaga, nasa train station tayo siguro. At saka guys, nga pala, sobrang ganda dito sa Taipei Main Station because well kasi this is like the main station ng Taipei. Sobrang dami ng establishment, sobrang dami ng pwedeng bilhin ng pagkain. Tapos yung restroom, di naman din mahirap maghanap. Yung nga lang madaming tao, especially during the rush hour. So dumadami talaga yung tao dito sa Taipei Main Station. Pero hindi kayo mauubusan ng option pagdating sa pagkain.
quick room tour lang guys. Sobrang basic lang nung ino-offer ng room. Pero parang meron naman siya nung mga basic lang din na kailangan mo, 'di ba? So, meron siyang bed, semi-double bed na may 2 pillows. Tapos itong ating comforter. Tapos may TV. Tapos meron din siyang balcony. May fridge, so table and chair. Tapos sa toilet naman, so meron siyang shower. I think may built-in heater ito, pero I'll try later. And then yung ating salamin, may lababo, and yung toilet malinis din siya. So binuksan ko na siya kasi chinek ko kung malinis. So malinis din siya, kaya lang wala siyang bidet. Also, they provide towels, pero they don't provide yung other stuff na usually pino-provide ng ibang hotel, like yung toothbrush, toothpaste. So sila hindi na. I think most ng hotels or most ng accommodation dito sa Taiwan ay hindi na nagpo-provide ng mga ganon. Pero it's still meron silang towels na pinaprovide. So ako guys, I bring my own towels na din. Bumili ako ng quick dry na towel, and bumili din ako ng portable na bidet, kasi nga usually dito sa Taiwan or sa Taipei or sa Taiwan in general, bihira yung may bidet yung toilet. So medyo I take it back. I said kanina, sobrang basic niya, you get what you need. Pero may pa-balcony, or hindi to balcony, parang dining area or dining room na maliit, kasi may fridge, tapos dito ka pwede kumain if you need to eat. So decent talaga yung room. Okay siya kung solo ka, okay din siya kung may kasama ka. So ito yung aking maleta. Ayun. So meron naman hangiran, so hindi ko na kailangan ng tawag dito ng open wardrobe. So ayun. So may sa security naman, double locked naman din siya. Tapos yun, kailangan mong itap yung card na ipoprovide sa'yo. So okay naman din talaga yung room. So guys, andito tayo ngayon sa tapat ng Shinkong Mitsukoshi Department Store. So kung nandiyan tayo sa tapat, lalakad lang tayo ng konti pagilid. Ayan. So yan yung daanan papunta doon sa Taipei Inn. So ayan siya. Kaya medyo, hindi pala medyo, talagang super accessible nitong Taipei Inn. So ito na yung Taipei Main Station. Ayan. So malamig na masyado ngayon guys, kaya tara, let's go na sa Taipei 101.
Bia, hello! So we are here at Taipei 101. We took the red line from Taipei main station. One good thing about this is it has its own station or train station. So hindi kayo mako-confuse kung saan kayo bababa. So from Taipei main station, baba kayo sa Taipei 101 station and then take exit 4. Pagdating nyo sa exit 4, dito kayo pupunta. May escalator lang siya pataas. So akit lang kayo doon. And then, ito na siya. Ito na yung view na makikita nyo dito sa the bus. One beautiful thing about Taipei 101 is pwede nyo siyang i-appreciate daytime at iba rin kasi yung beauty na ino-offer niya sa gabi, lalo na kapag nakabukas na yung ilaw. And as you can see guys, nga pala, nakamask ako because madaming umuubo at sinisipon. So I think it's the flu season. So prevention is better than cure, kaya magmask na lang. So I hope hindi malabo yung audio. Pero ayun nga guys, safety first. So ayun, tara, let's appreciate the beauty of Taipei 101. Ayan guys, ang ating Taipei 101. Ayan. So maganda siya daytime, pero iba rin naman yung beauty na ino-offer niya sa mga turista pagkagabi. Especially yung lights ay nakabukas. So I hope it gives justice dun sa beauty niya, itong camera na gamit natin ngayon. Pero in actual, sobrang ganda niya talaga guys. Okay, tapos na tayo dito guys sa Taipei 101. Punta na tayo sa Ningxia Night Market. And andito na tayo ngayon sa Xianglian Station. So sa exit 1 tayo bumaba or lumabas papunta sa Ningxia Night Market. Hindi naman tayo guys mahihirapang hanapin yung Ningxia Night Market kasi meron namang signage dito. Tinuturo ko saan tayo dapat pumunta. So, ayun, let's go na. 530 meters lang siya from here. Let's go! So, ayun nga guys, nandito na tayo sa Ningxia Night Market. Malamig. It's 14 degrees Celsius. At ang una nating kakainin is itong peanut roll ice cream for only $60 or 60 NTD. So, meron din siyang iba't ibang flavors. So, ngayon, pwede kang pumili sa vanilla, sa taro, strawberry, chocolate, and pineapple. Pwedeng 2 flavors. So, nasa sayo din guys, kung mahilig kayo sa cilantro, pwede kayo magpa-add ng cilantro. Pero, yung mga ibang vloggers na nakikita ko, nisiskip to. So, meron naman din ibang vloggers na nagpapalagay ng cilantro. Ako personally, mas gusto ko yung may cilantro kasi it adds flavor sa ice cream. So, hindi na siya yung usual ice cream na nakakain natin. Pero, ewan ko, parang masarap pagka may cilantro. So, ayun nga guys, kakatapos ko lang nung peanut roll ice cream. Or peanut ice cream roll, sorry. Masarap siya talaga. Favorite ko kapag yung may cilantro. Mas masarap siya for me kapag may cilantro. Pero napansin ko dito sa Ningxia Night Market guys is hindi ganun kadami yung tao, which is a good thing for me kasi hindi siksikan. Mas may time ka to stop sa kada stall para i-check kung talagang gusto mo yung food i-try or not. Pero kung galing na rin kayo sa ibang night markets dito sa Taipei, it would somehow make you feel na pareho yung mga food na tinitinda nila. Which I don't mind. It's not a bad thing. Meaning to say, diba, I could still enjoy yung mga usual or yung mga
masasarap na food na binibenta sa ibang night markets dito sa Ningxia Night Market. Ayaw yung sausage na favorite na. Masarap siya. Must try. Or you made it. This one. This one. This one. Yes. Yeah. So ayun nga guys, naka-order na tayo ng food doon sa Michelin Bib Gourmand recommended na dining place. So habang inaantay yung food or inaantay na mapapasok tayo doon sa kainan, I decided na maglakad-lakad muna dito sa Ningxia Night Market. Nakapita naman na si Ma'am Shitrina. So para lang ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong Ningxia Night Market. Like nasabi ko na kanina na sobrang konti ng tao for night market dito sa Taipei. Pero I like it kasi nga very easy to navigate yung night market. And tawag dito, yung food affordable din siya. Ganun naman din sa ibang night market dito. Marami ka rin pwedeng pagpilian. So I would say na para siyang Simending night market kasi marami ka rin pwedeng puntahan and marami rin activities dito pero hindi sing dami. So para siyang toned down version ni Simending night market. Pero overall, gusto ko dito sa Ningxia Night Market. Hindi ko lang nga sure guys kung ganito lagi yung vibe dito. So kung medyo may pagka-introvert ka kung medyo introvert ka, naglalakad na mag-chimichika. So ulit. So kung medyo introvert ka, I think mas comfortable dito sa night market na ito kung ganito lagi yung vibe niya. Kasi konti nga yung tao. So, sa Simending kasi masyado talaga madami yung tao ng ganitong oras. Ayun, mas nakakadagdag sa pagod yung siksikan. Pero dito okay lang yung crowd, hindi ganun kalala yung foot traffic. Pero yung food ganun pa din yung mga pagpipilian ninyo. Pero overall, gusto ko dito sa night market na ito. So, ayan lang. Yes, too. We're not talking to anyone.
So guys, andito tayo sa hindi ko alam yung pangalan niya, pero meron siya mga Bib Gourmand na recognition. So ito sa Ningxia Night Market. And umorder kami. Initially, in-order namin parang isang order lang. So, yung initial order namin is spare rib radish soup. That's for 85 NTD. Pero para kasing kulang. So, nag-additional kami ng fried spare ribs radish soup. This one for 85 NTD then. And then, umorder din kami ng rice. So, 40 NTD ito. Tapos this one, ito yung fried spare rib. Oh, sorry, not fried. Ito yung spare rib radish soup. Tapos, nag-add din kami ng drink, which is yung sour plum juice na 40 NTD rin. So, we are still waiting for one more order. Yung oyster omelette for 95 NTD. So dahil hindi namin alam kung anong pangalan niya, pakita na lang namin sa inyo guys. Yan, this one. So, yan siya. So, Taiwanese traditional cuisine. So, ito yung running total namin, 425 NTD. So, again, ito yung fried spare rib soup for 85 NTD. And then ito yung sticky rice, Taiwanese pork sticky rice for 40 NTD. At ito naman yung spare rib radish soup na 85 NTD. And yung sour plum juice, 40 NTD. Each. So, yan. Pero siguro, kain na tayo, Katrina, kasi lalamig siya eh. So, guys, kain muna kami. So, that's it for our Ningxia Night Market experience. So, personally kasi, yung Ningxia, parang para sa akin, I'm not sure if it's because late na tayo nakapunta or kung ganun talaga siya, medyo ano siya, hindi ganun kadami yung tao doon. So meron din siyang yung food naman kasi pagka medyo nakapunta na kayo sa maraming night market dito, it would start to feel na halos same na lang yung nakikita nyo na food sa night market. Pero it doesn't mean it's a bad thing. So pwede kasing same pero masasarap. Just like dito sa Ningxia Night Market, masarap naman yung food, especially yung tawag ito yung sausage. So ayun, meron lang talagang yun nga, like I said, medyo magmumukha or parang feeling nyo na pare-pareho lang yung food na ino-offer. Magkakaiba na lang talaga yung night market experience ninyo doon sa iba pang pwedeng gawin, no? Aside sa pagkain. So, Hindi days lang nga, nakakita tayo ng Michelin award na restaurant. Yes. So, yun. At saka, hindi siya ganun katao, di ba? Oo. It's also a good thing kasi hindi mahirap mag-navigate sa mahabang street ng Ningxia Night Market kasi nga konti lang din yung tao. Ayun, so hindi mahirap bumili at may gusto kayong bilihin. Yun. Kaya ngayon naman tayo ay babalik na sa hotel kasi it's almost 11 PM, so it's time to go home. Pero may mga so ayun, yun ang aming Ningxia Night Market experience. Paulit-ulit. Ayun. So lakad na tayo guys, papunta sa train station.